Naranasan nyo na ba na minsan you visited your doctor and the doctor told you ang inyo pong sakit ay terminal. Kailangan po ng dasal. Pero teka, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang mahirap. Sa Diyos, posible. Sabi nga pong ganyan sa talatang 32:27 ng Jeremias, Ako si Yahweh, ang Diyos, na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. For a person who prays and believes, nothing is impossible. Prayer works. Prayer has power. Kaya nga mga kapatid, tinuturuan tayo ngayon ni Jesus na magdasal, Our Father, upang tayo ay mayroong amang malapitan sa lahat ng sandali ng ating buhay. Upang tayo mayroong Diyos na malapitan kapag tayo ay mayroong mga pangangailangan. The parable teaches us the 4 elements in praying that guide us, that the door offered to us by God be opened. Number 1, mga kapatid, be persistent. Maging matyaga tayo kapag tayo'y nagdadasal. Sabi nga pong ganyan sa talata 11:8 ng Lucas, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit. Ganun po pala. Maaari nating pilitin ang Diyos, brothers and sisters. We have to persist in our prayer. Sabi nga ganyan, pray until something happens. Never give up. Huwag ho tayong susuko. Sa first reading, narinig natin, Abraham was persistent in his prayer. Paulit-ulit po siyang nakiusap sa Diyos. Sa totoo lang, narinig natin, siya'y nakikipagtawaran sa Diyos. At dahilan sa pangungulit niya kay God, mga kapatid, ang kanyang dasal ay dininig ng Diyos. Kaya nga po, ang unang paalaala sa atin, huwag tayong susuko. Gagaling tayo sa ating sakit. Ang ating buhay ay aayusin ng Diyos. Naalala ko po, ito yung isang totoong ng pangyayari. Meron po akong isang parishioner doon sa Pulila, ng pangalan ay Jeffrey. Nakatapos po siya ng electrical engineering. Pagkatapos ng graduation, excited siya para sa kanyang board exam. Sa unang take niya ng board exam, bagsak. Pangalawang take ng board exam, bagsak na naman. Umulit na naman for the third time. Bumagsak na naman. Pumunta siya sa akin at ang sabi niya, Padre, suko na po ako. Ayaw ko na po uli mag-take ng board exam. Marahil ayaw ni Lord ako'y maging engineer. Sabi ko, Jeff, huwag kang susuko. Pray. Ipipray kita. So, ganun nga nangyari.
Pray over ko siya, lagi siya nagsisimba. Nag-take for the 4th time ng board exam. Inirelease ang result. Pagka-release ng result, humahangos na pumunta sa akin, tuwang-tuwa. At ang sabi niya, praise God, Padre, engineer na ako ngayon, umasa ako. Anong nakuha mong grade? 75. Masang awa. Pero engineer pa rin siya. Ngayon, si Jeff, may magandang hanap buhay, may masayang pamilya. Mga kapatid, huwag tayong susuko. Kung may tiyaga, may nilaga. Nilagang pagpapala mula sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Number 2, element in praying. Be disposed to the will of God. Kapag ka po tayo nagdadasal ng Our Father, hindi po ba sinasabi doon, Thy will be done on earth as it is in heaven. Obviously, this tells us that when we pray, we must have ourselves disposed to the will of God. Kalooban niya ang masusunod, hindi ang kalooban mo. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang mas makabubuti para sa iyo. The only thing that you have to do is trust God. Magtiwala ka sa Diyos. And this is the challenge to us of Jesus. To have faith in God's love and mercy. After all, sabi nga pong ganyan, God knows what is best for you. God knows what is best for us. Thy will be done. One time, I asked a friend, he came to the parish. He went inside the church and prayed. Miya-miya, kasi matagal, nagtanong ako sa kanya, anong dinisal mo? Ang tanging sagot niya sa akin, Father, whenever I pray, I just tell the Lord, Thy will be done. How about you? Ikaw, kapatid, paano ka nagdarasal? Kapag kalooban ng Diyos, ang ating hinihingi, tiyak na mabuting bagay ang magaganap sa atin. Thy will be done. Number 2, kapatid. Number 3, the third element in praying, be sincere. Sincerity of heart is another important element in praying. Pray. Mga kapatid, sometimes kasi, tayong mga tao, kapag tayo nagdarasal, nagiging mechanical, routine, galing sa gusto at hindi galing sa puso. Marami sa atin ganyan. Pag-arasal lang, Our Father who art in heaven, ang pinto buksan. Hallowed be thy name. Huwag maingay, nagdadasal ako. Marami sa atin ganyan. Walang focus. Mechanical. Kaya marahil ang ating dasal ay hindi dinirinig sa taas. Kapatid, be sincere when you are praying. Amen? Maging tapat tayo sa ating pagdarasal. Pray coming from your heart, straight from the heart. That is third. Number 4, element in our praying, be transformed. Kapag tayo nagdarasal, dapat po tayo ay nababago. The Lord's Prayer is a very powerful prayer. And so we must be transformed by the power of prayer.
Hindi ho po pwedeng dasal ka ng dasal. Masama naman ang ugali mo. Eh di wala rin. Kaya nga po doon sa prayer na yan, anong sinasabi? Patawarin mo kami. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Brothers and sisters, when we pray, we must become forgiving. Yes, maraming mga tao nagkakasala sa atin. At meron din tayong mga taong pinagkakasalanan. And today, we are being reminded na tayo'y matutong magpatawad. Be transformed, kapatid. Mabago ka ng kapangyarihan ng dasal. Sabi po sa Lord's Prayer, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Yes, brothers and sisters, hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Parati niya tayong binibigyan ng ating pangangailangan. And because we receive blessings from God, be a blessing to others. Be generous. Hindi ho po pwedeng dasal ka ng dasal, maramot ka naman, makasarili ka naman. Hindi pwedeng ganon. Dapat tayo ay nababago. Brothers and sisters, sa pamagitan ng lakas at kapangyarihan ng dasal na ito, pinapaalalahanan tayo na tayo maging mabuting Kristiyano sapagkat tayo ay mga anak ng ating amang nasa langit. Ikaw kapatid, paano ka magdasal? Ito ba ay sincere? Ikaw ba ay persistent? Are you always disposed to the will of God? Ikaw ba ay nababago? Like the disciples of Jesus, let us also ask God, our Lord Jesus, Lord, teach us to pray. Amen. God bless you. Please bow your head, close your eyes. Yes, Lord. Thank you for reminding us that our God in heaven is our Father. Lord, kami po'y mga anak ng Diyos. Tulungan mo ako sa aking pagdarasal. Huwag akong susuko. Matuto ako maghintay because God's timing is the best. Tulungan mo akong ang kalooban mo ang aking hanapin sa aking pagdarasal. Hindi ang sarili kong kagustuhan. Kalooban ng Diyos, thy will be done. Tulungan mo ako, Lord, na ako'y maging sincere in my prayers. Let me pray always coming from the heart. At higit sa lahat, baguhin mo ako, Panginoon, sa aking pagdarasal, naway maging mabuti akong tao na marunong magpatawad, marunong magbigay. Lord Jesus, teach us to pray. Amen. 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 Amen.